Magandang araw mga kaibigan, lalong-lalo na mga kagulong ko. Kamusta na tayo? Itong ilang araw, no, parang from top 1 senator, biglang ano, na nakakaranas yata ng matinding bashing itong si Senator Robin Padilla. Eh, dahil yata sa kanyang position, no? Pro-China yata siya, no? Siguro influence na yan ng pagiging close nila ni former President Duterte. Kaya medyo pro-China ang stance niya. Ako, walang problema, no? Kasi senator siya, he was elected by the people. Wala naman nagsasabi na kailangan lahat ng opinion niya ay in line with the government, no? Meron siyang karapatan na magkaroon ng sarili niyang opinyon. Ang mga tao naman, maraming nagagalit Yung iba nagsisisi pa raw na bakit siya ang binoto. Ito, it's isang napapansin ko kay Senator Padilla, no? Kasi ang gusto niyang na image ay makabayan. Kaya nga, hindi siya nag-i-Ingles doon sa may Senate. Lagi siyang nagsasalita ng Filipino, no? Pati kanyang mga kasuotan, it veers toward our national costume, no? Be it ng mga Tagalog o kaya mga Muslim, which is very good kasi ako nga dati nagtataka Senate, Kongreso ng Pilipinas, bakit panay Ingles ng Ingles? Eh, ibang mga kababayan natin nagdudugo ang ilong kapag sumobra ang English, no? Pero siguro medyo galit yata siya sa mga kano, no? O ayaw lang niya na may dayuhan dito na nakikialam sa atin. Kung sakaling ang dahilan medyo may pagka-anti-American siya, hindi ko rin masisisi. Eh, ngayon yung iba masyado namang pro-America. Akala mo, body-body natin ang mga Amerikano. Sa totoo lang, hindi. Hindi natin kaibigan ang Amerikano. Kung meron man silang tinutulong sa atin na kakarampot, dahil kailangan niya tayo. Yan ang dahilan. Hindi dahil sa purely because of friendship. Hindi ganon. Bakit natin pinalayas ang mga kampo ng mga Amerikano doon? Hindi rin walang dahilan. Oo, dahil because of yung mga nationalistic, pwede nating tawagin ganyan. Pero wag nating kalimutan sa ating history na habang nandirito noon yung mga kampo ng mga Amerikano, marami din silang pang-aabuso at pananamantala na ginawa sa mga Pilipino. Natatandaan niyo pa ba yung pelikula ni Miss Nora Honor, national artist natin? Minsay isang gamo-gamo. Naalala mo ba, ang pinaka-iconic na kanyang dialogue doon is, "My brother is not a pig. My brother is not a pig." Kasi ganun nga ang tingin ng mga kano sa mga Pilipino noon na sa paligid ng mga kampo nila o kaya yung nagtatrabaho sa loob ng kampo nila. Eh, parang mga baboy ramo lang. Kaya nga, kuminsan ginagawa nilang target practice yung mga batang mga nagpupulot ba naman ng basyo sa loob ng kampo, basyo ng bala, para ibebenta, para magkaroon ng pera.
So, maraming dahilan kung negative man ang, impression ni Senator Padilla sa mga dahil, nung naghahari-harian sila din dito nung nandito sila. Pagdating kung kahit anong katiwalian o kahit anong mga nagawa ng sundalo niya, once nakapasok sila sa kampo nila, walang magawa ang gobyerno natin kung hindi nila ilabas. Gano'n, masaklap. Kaya nung napukaw ang nationalistic na damdamin ng Pilipino noon, pinalayas nila ang mga kampo militar. Pero sa aking pagkakaintindi, hindi naman talaga totally napalayas natin ang mga Amerikano noon, no? A big factor ay yung pagsabog ng Mount Pinatubo. Maraming nasira sa loob ng kampo. Siguro sa tingin nila, kung rebuild nila yon, sobrang maraming gagastusin nila. Kaya, ginive up na lang nila yon. Kasi siguro sa tingin nila, meron naman silang maraming kampo dyan sa Japan tsaka sa South Korea. So anyway, yung iba na masyadong mataas ang emosyon na kailangan mag-resign daw si Senator Padilla na daw hindi daw tama na hindi yung kanyang opinion ay hindi aligned with the government. I don't know, kailan ba tayo magiging mature talaga na humarap sa isang bagay? Wag lagi yung pag hindi lang mag-agree ang mga opinion natin, kailangan kailangan may mag-resign, kailangan may I don't know, hindi yan ang ko. Pero isang bagay naman din ang napansin ko. Eto namang si Senator Padilla, sana naman hindi naman nasa showbiz wala na po kayo sa showbiz. Kaya sana magkaroon kayo ng konting decorum pagka nandyan kayo sa sa Senate. Tsaka the way na pananalita nyo, hindi ka naman nagda-dialogue sa pelikula. So, hindi mo kailangan magpakita ng siga, angas. Hindi naman ganun mine-measure ang iyong tapang o ang iyong talino diyan sa Senado. Pagka nag-observe ka ng decorum, face yan ng Filipino people. Wag naman kahiya-hiya kasi senator na po kayo, 'di ba? Hindi na kayong artista, hindi na kayo action star, no? Ngayon naman habang mainit itong tungkol kay Senator Robin Padilla, nakiepal naman itong si former Senator Trillanes, no? Well, kung pagpipilian mo sa akin, dito na di hamak ako kay Senator Padilla kaysa kay former Senator, no? Mr. Antonio Trillanes. Kasi he is a big disappointment, no? Nung nakilala siya sa Oakwood Mutiny, he came out as a very idealistic, very nationalistic na soldier. Kaya nga, ang dahilan ng kanilang re-rebelde noon is gusto nila labanan ang korupsyon sa gobyerno ni former President Gloria Arroyo. Tapos pero in the end, para sa akin, he is a big disappointment, no? The way he handles things. Mahilig din siyang mag-grandstand. Mahilig din siyang magsiga-siga dyan. Na-disappoint ako sa kanya the way he confronted
yung ah, General Angelo Reyes, yung the way na pinahiya niya ang former superior niya. Parang hindi maganda. It's hindi ko gusto, hindi maganda. It's not in the proper decorum doon, no. Uh, Not to say na nag nag-suicide si General Angelo Reyes after that. So, kung sasabihin natin na may kinalaman yan sa pagkapahiya na ginawa ni Antonio Trillanes, hindi naman siguro nalalayo, no? Eh, isa pa, kamamatay lang ng mother niya noon. So, he was grieving. It's like, ang intindi ko doon, ng ano ko doon is parang sinisipa mo ang isang taong nakadapa na sa, sa lupa. Wala naman kasing pinakamasakit na pangyayari sa buhay ng tao. Isa na doon kung yung mawala ang yung magulang, 'di ba? Especially tayo, makananay tayo eh. So, ngayon nakiepal naman si Mr. Trillanes. Eh mali daw ang pagkakasabi ni Senator Robin Padilla na nawala sa atin ang Scarborough Shoal sa panahon nila ni former President Benigno Aquino, no? Benigno Aquino Jr. ba yun? Wala daw warship doon. Wala daw mga ano ng China doon. Sa tingin ba ni Mr. Trillanes, mga may Alzheimer's lahat ng mga Pilipino? O kaya sa tingin niya napakatanga natin lahat? Kaya nga 'di ba, nagsampa tayo ng kaso sa arbitration, sa international na arbitration kasi meron na ngang mga ginagawa, may mga anomalya na nangyayari doon sa sa West Philippine Sea. Hindi naman kailangan na may tinayo ng whatever or may inagaw na kasi dagat 'yun 'di ba? Yung eto lang tatanungin ko. Kung walang nangyayari doon at walang bakit tayo naghain ng protesta sa arbitration? Isa na 'yon. At bakit pinadala ni former President Aquino si Ginoong Trillanes para doon sa back channeling, pumunta sa China, na hanggang sa kasalukuyan hindi natin alam kung anong pinag-usapan nila. Binaypass niya pati yung ambassador natin doon. So bakit napaka-hush-hush nun? And then afterwards, si former President Aquino ang nag-utos na hindi na bumalik ang mga natin, mga vapor natin diyan sa Scarborough. Oo, alam natin that was may typhoon na darating. So muna sila diyan sa Palawan yata or para muna sa typhoon. Afterwards si former President Aquino naman ang nag-utos na hindi na kailangan bumalik doon. So tama naman ang sabi ni Senator Robin Padilla na nawala ang Scarborough Shoal sa kapanahunan nila. Ano pang ine-epal niya ngayon? Dahil ba sa baka maging irrelevant siya kung hindi siya mag-ingay? O may plano pa ba siya sa 2025? Well, ako,
eh, pagpipiliin ninyo ako, hindi na bale dito kay Mr. Robin Padilla kahit na yung ibang mga opinion at ibang mga stand niya hindi ako kumporme. At least lumalabas na mas sincere itong si Senator Robin Padilla kaysa kay Trillanes na parang napaka sneaky, sly. How am I going to picture him? Wag na lang siya kasi he turned out to be a big disappointment. Anyway, before I end, sa mga nanonood nito, baka pwedeng makisuyo na please click like and subscribe. At pakiiwan na lang ang comment ninyo sa comment section, no? At I will try to answer them. Anyway, God bless everyone. Have a good day.